let me share to you guys yung aking opinion or yung aking take dito sa nangyari kanina sa hearing. Simple. Para tayong silent martial law. Alam nyo, grabe yung ginawa kanina ng mga congressman. Sige, kahit patawag nyo na ako. Alam nyo, may karapatan po kami magsalita. May karapatan po kami, opinion namin to. Huwag kayo balat sibuyas. Tatandaan, hindi po kailangan i-reveal ang source. Huwag nyo pong pilitin. Hindi po kailangan na miyembro ng KBP para makuha yung source na yan, yung magamit yung karapatan na yan. Hindi, marami pong hindi miyembro ng KBP. Ultimo nga ata GMA7, hindi member ng KBP. Kung tama ako. So marami sa mainstream media hindi member ng KBP. So wag nyo pong gamitin yan. Hindi na po kailangan ng KBP ngayon. May social media na po. Okay? Kahit kami, kasama po kami sa KSBP, kapisanan ng social media broadcaster. So, hindi po kailangan, obligado ang KBP. Alam nyo, kanina nung ako'y nanonood, at ako'y nagkakape, kasama nyo at naka-live, gusto ko pong ihagis yung kape ko. Sayang lang eh. Na totoo, sayang. Isipin mo pati cellphone, gusto nilang kalkalin. Ganyan po sila katindi. Karapatan po, the right to privacy po yan. Ano po ba? Doon sa mga hindi nakakaalam at bago po kayo dito sa channel ko, hindi ko po pinagtatanggol ang SMNI dahil ako po ay pabor sa lahat ng ginagawa ng SMNI. Hindi po. Sa katunayan, binira-bira ko po ang SMNI. Dahil marami silang balita dati na hindi ako agree. So binanatan po natin yan. So itong aking sama ng loob sa nangyari na ginagawa sa SMNI at kay Ka Eric, hindi po ibig sabihin gusto ko sila or pinagtatanggol ko sila. Ang pinagtatanggol ko rito ay yung karapatan ng mga media, ng social media, ng mga mamamahayag. Alam nyo, kahit po dapat tayo ay nagsasama-sama. Yung ginawa kay Ka Eric, itaga nyo po sa bato, kahit po gawin yan sa pula, kahit gawin yan sa pink na ayaw ko, kahit gawin yan sa dilaw na ayaw ko, kahit gawin yan sa kung kanino man, ipagtatanggol natin. Kasi karapatan natin yan. Hindi pwedeng i-reveal ang source. Ang masama nito, pinagpilitan nilang i-reveal yung source. Tatandaan po natin, ano ba ang purpose ng hearing diyan sa House? Diyan sa lower house, ayaw nyo pang patawag na lower house. Diyan sa Kongreso, ano ba ang purpose ng hearing na yan? Ang purpose ng hearing na yan ay in aid of legislation. Nothing more, nothing less. Yan lang po ang purpose niyan. Ibig sabihin, kaya lang naghihiring na ganyan para makuha nila yung facts at makagawa sila ng batas na hindi na maulit itong nangyayari. Pipilitin mo yung source sa mga kongresista. Anong magagawa niyong batas patungkol dyan? Kayo nilalabag niyo batas. Karapatan ng mamahayag, hindi i-reveal ang source. Kayo ang tagagawa ng batas, hindi nyo alam ang batas. Kayo tagagawa ng batas, hindi nyo sinusunod ang batas. Ang tindi nyo. Hindi, ang lupit nyo. Ang dami nyong ako, hindi ito si Ka Eric pinagtatanggol ko rito. Pero tinatarget nyo si Ka Eric para ang nangyari, hinanapan lang ng butas ang SMNI. Pero ang target nyo rito, SMNI. Nagkataon lang
Parang patukang baboy lang, patukang manok 'to si Ka Eric. Sacrificial lamb. Siya ang nahulihan niyo para gusto niyong tugisin ang SMNI. Tingnan niyo nung nawala si Ka Eric, anong tinugis niyo si Kibuloy? Oh, si Kibuloy ang binanatan niyo. Dapat ang iniimbestigahan niyo, totoo ba o fake news yung sinabi ni Ka Eric? Bakit kayo nakakapunta sa SMNI? Bakit? Dahil gusto niyong banatan ng Duterte. At ang Duterte ay lumalabas sa SMNI. Yun po yun. Kahit patawag niyo ako mga... Ayun lang naman yun. Kaya nyo tinatarget. Kaya gusto nyo alisan ng prangkisa. May nagsasabi pa nga sa akin eh. Kaya lang gustong alisan ng prangkisa yan, ibabalik ang ABS-CBN. Tapos pag inalisan ng prangkisa yan, bibilin ng isang politiko, na isa rin politiko na mayroong share sa ABS-CBN. Sabi yan ng source ko. At huwag nyo akong pilitin na sabihin ko yung source ko. Karapatan ko yun. Ito lang hamon ko. I-demanda nyo si Ka Eric, i-demanda nyo si Kibuloy, i-demanda nyo SMNI. Duwag kasi kayo eh. Yan ang totoo. Ayaw nyo alisin sa home court nyo. Dalhin nyo sa korte. Hayaan nyo, alam ang problema dito sa mga congressman na ito. Kinuha nyo yung 3 branches. Kayo na ang abogado. Kayo na ang tagalitis. Kayo na ang hukuman. Kayo na ang pulis. Kayo na rin ang nagpakulong. Kayo na rin ang Bucor. Kinuha nyong lahat. Ang tanong, asa ng due process dyan? Lahat po ng kinukulong may due process. Tapos sasabihin nyo indefinite. Anong gusto nyong gawin? Para lumambot si Ka Eric? Gusto nyo magpasko siya doon? Kung hindi siya lalambot, magpapasko siya doon? O ano? Asa ng puso ninyo? Hindi ko pinagtatanggol si Ka Eric. Hindi ko alam kung fake news o hindi fake news. But in my opinion, hindi fake news yung sinabi ni Ka Eric. Pero hindi importante kung ano yung opinion ko. Kung sa tingin nyo may mali si Ka Eric, idemanda nyo. Huwag kayong magtago sa palda ng mga kapwa nyong congressman. Tapos magagalit kayo. Demanda nyo na. Ako na nagsasabi, demanda nyo. I-demanda nyo si Kibuloy. Tingnan nyo. Hindi naman kayo nang hihingi ng facts. Paano magiging in aid of legislation? Ano makukuha yung facts? Ang tanong nyo parating answerable by yes or no. Anong facts makukuha nyo sa yes or no? Anong batas magagawa nyo sa yes or no? Para kayong MMDA na nakatago sa puno, na nag-aantay na magkakaroon ng traffic violation. Pasensya na po, hindi ako galit sa MMDA. Pero hindi ko na kailangan ipaliwanag. I know you know what I'm saying. Para kayong nanghuhuli lang ng ano eh, ng pagkakamali ng tao. Paalala po, ang purpose niyan is in aid of legislation. Sige nga, tingnan natin, may batas kayong magagawa dyan? Yes or no ang sagot? Ba't di nyo pa bitayin si Ka Eric? Bitayin nyo na. Oo, naantayin nyo. Sama nyo na si Kibuloy. Bitayin nyo. Ba't hindi nyo ipatawag si SAS? Ang dami nyong gustong ipatawag. Hindi ko po nilalagay sa alanganin si SAS ha. Kasi alam ko, masasagot sila ni SAS eh. Bastos tong mga to, promise. Ito panawagan sa mga katulad ko na namamahayag. Kahit sino po sinusuportahan natin dito, dapat nagkakasundo tayo. Alam nyo kung bakit? Kasi kung gagawin ito sa atin, tatandaan nyo umiikot ang bola.
Umiikot ang gulong, bilog ang bola, umiikot ang mundo. Posible ngayon nasa ibabaw kayo. Pero pag umiikot ang gulong, nasa ilalim na kayo at pag hindi nyo pinagtanggol yan, mamaya kayo ang biktima ng yang pagpipilit sa isiwalat ang source. Naiintindihan nyo? Kaya tayo dapat, kaya kahit kayo'y pula, kayo dilaw, blue, asul, kung ano man, dapat pinagtatanggol nyo ito. Hindi si Ka Eric ang ipagtanggol, hindi ang SMNI. Yung karapatan na sundin ang batas na hindi pwedeng pilitin isagot ang source. Kahit kayo pa ang tagapagtanggol ng mga congressman na yan. Kasi baka after 2 years, kayo naman ang nasa ilalim. At gagamitin yan sa inyo. Anong gagawin sa atin? Poposasa ng leeg? O ano na? Nakakapag-init eh. Kaya ako, naiinis ako dun sa mga media, vloggers na natutuwa pa kung anong ginagawa kay Ka Eric. Hindi. Wala akong pake kay Ka Eric. Kung gusto nyo, ibitay, bahala kayo. Hindi ko sinasabing bitayin ha. Ang point ko lang, dapat nagsasama tayo kahit ano pang ano nyo. Kasi mali, kita nyo mali. Mali yung ginagawa. Tapos pati cellphone. Hindi po pwede tingnan ng cellphone na may cellphone. Ano kayo, congressman? Para kayong jowang insecure? Gusto nyo tingnan ng cellphone? Mas nahiya pa kayo? Ba't hindi pa kayo mag-declare ng martial law? Huwag na kayo mahiya. Tuluyan nyo na. Mag-declare na kayo ng martial law. Pati cellphone, kakalkalin nyo. Ligawan nyo muna si Ka Eric. Pag syotahan nyo na, kalkalin mo cellphone. Hanggat hindi ka syota. At hindi kayo nagtatalik, wala kang pakialam sa cellphone ng may cellphone. Kaya kayo mga ano ha, kasi ito mga congressman, siguro ito yung mga walang pangarap maging senador eh. Sumugal na sila dyan. Kasi kontrolado nila yung lugar nila, kaya naman kayo mag-iingat kayo nang iboboto yung congressman dyan sa lugar ninyo. Tanong kayo ng tanong kay Ka Eric, ikinulong. Kasi nanonood ako, ikinulong tapos tatanungin si Badoy tungkol kay Ka Eric. Ano ba namang klase kayo? Dapat, tinapos nyo muna yung hearing. Kung gusto nyong i-contempt, saka nyo kinontempt. Tapos patatanong mo dun sa abogado, patatanong mo. Tapos pag ayaw kayo sagutin, galit kayo. Para kayong jowang control freak. Ano nangyayari sa Pilipinas? Speaker, ba't di mo sitahin yung Congress mo? Wala na sa control. Anong nangyayari sa leadership natin? May vacuum na ba ng leadership? Kaya please lang, alam mo kaya ako nagagalit. Pasensya, huwag kayong magagalit sa akin ha. Mag-iingat kayo sa sino iboboto ninyo. Ayaw ko ikis-kis sa inyo to. Pero kasalanan nyo kasi. Pabudol kayo. Kaya next time, let's listen to PRRD. PRRD alone. O sinong lumalabas na tama ngayon? Hindi ko po kayo na Ito lang para magising kayo. Naman. Sa 2025, mag-isip naman kayo. Huwag kayong papabudol sa vlogger. Huwag kayong papabudol kung kanino. Makinig tayo kay PRRD. Hindi ko sinasabing perfecto siya, pero tingnan nyo.
Kung nakinig kayo kay PRRD, nangyayari ito? Sige nga, yun lang ang tanong ko sa inyo. Kung nakinig kayo kay PRRD, nangyayari ito? Hmm. Kaya, again, yung mga umamin na sila ay nagkamali, ito po ay hindi directed sa inyo. Ito po ay paggising lang. Kasi, let's admit this, pati si Sarah nagkamali. Kasi nakinig din kayo kay Sarah eh. Anong pinagsisigawan natin? Pakinggan natin si PRRD. So please, let this be a lesson. Ako hindi, pag tinanong, galit ka, Coach, hindi. Intense lang. Pero ako, I see to it, I learn from my mistakes. Hindi po ako perfecto, napakadami kong mali. But please, let's learn from our mistakes. Kung nagkamali na, bangon na, bawi na, wag na nating ulitin. Wag na natin ulitin sa 2000. Please, kung hindi nyo napanood yung hearing, panuorin nyo. At tingnan nyo kung anong ginawa sa batas natin. Hindi naman pinagsalita si Ka Eric eh. Anong purpose? Sige na. Huwag nyo nang pagtagalin. Sorry Ka Eric, Kabiloy, Kibuloy, Attorney Pane, pasaran nyo na SMNI. Yan naman ang gusto lang eh. Huwag na nating paikot-ikutin. Shortcutin na natin. Yan ang target dyan. Kasi ang venue ng Duterte is SMNI. Kita nyo? Nagpapa-interview ba sa mainstream media si PRRD? Hindi. Kaya galit sa SMNI. Yan ang target dyan. Tinamaan lang to si binutasan. Parang si Kabutas. Binutasan lang to si Ka Eric. Siya ang nabutasan. Kaya kung patapatawag ako, sunugin ko muna cellphone ko. At pag pinatawag ako, isa lang ang source na sasabihin ko, ay dalawa. Pag tinanong, pinilit ako. Si Banat Bay tsaka si Boss Dada. Please, pakitandaan yung limang congressman ba, Tita Liza? Pakitandaan nyo yan, mga yan. Hindi na tatakbo national yan. Hanggang dyan na lang yan. Yung mga yan, hanggang dyan na lang yan. Sige, takbo kayo, Senador. Tingnan natin. Hindi, baka sabihin nyo, ay, Coach Oli, fake news ka, hindi mananalo. Sige, try nyo tumakbong Senador. Try nyo tumakbong nasyonal. Hanggang dyan na lang kayo. Pinai-stop si Kibuloy? Hindi ako ang maghuhusga. Kung tama si Kibuloy, kung tama si Ka Eric. Kaya nga sabi ko, idemanda nyo eh. Hayaan nyo hukuman. Alisin nyo sa teritoryo nyo. Alam nyo, kahit saan, kongreso, may karapatan sa abogado. Aba, ayaw naman nilang mag-consult sa abogado. Please, panuorin nyo. Ni-live ko rin dito eh. Panuorin nyo kung hindi nyo napanood. Ewan ko kung hindi kayo manggigil. Ang daming sablay. Ang dami. Ang daming pinipilit. Indefinite, ikukulong. Wow!
Yung mga terorista, binibigyan yung amnesty? Si Ka Eric, hindi pa dumadaan sa husgado, indefinite, ikukulong? Why? Daig nyo pa ang daig nyo pa ang judge ng korte. Paalala ko po, anong ibig sabihin ng due process? It hears before it condemns. Kayo, dinesisyonan nyo na lahat. Kaya nga ang ibig sabihin ng hearing, pagdinig. Dininig nyo ba sila? O naglitanya lang kayo? Pinakinggan nyo ba side nila? Tingnan mo ang gustong gawin nila. Alam nyo kung ano? O sige, ayaw mong i-reveal yung source mo. Private session, gusto mo ba? Inalok pa siya ng private session. Parang ayaw ipaalam ni Ka Eric sa publiko. Hindi po. Hindi sa publiko itinatago, sa inyo. Palagay ko mas may tiwala pa si Ka Eric sa publiko kaysa sa inyo. Hindi naman yun ang issue eh. Private session. Takot ka, ito ha. Tama, takot kayo magpaliwanag si Ka Eric. Takot kayo kay Sas din. Dalahin nyo si Sas dyan. Grabe, may desisyon agad daw, dinaig pa yung korte. Tapos gusto nyo maging presidente? Wow. You cannot even lead your people. Ilan lang ang congressman, speaker. Gusto mo maging presidente? Tingnan nyo ginagawa ng congressman. Wala kayong komento, hindi nyo hintuin. How can you govern millions of Filipinos if you cannot even govern properly the Congress? Diktador kayo. Bumalik ba ang diktador? Hindi. Ay, opinion ko to. Wala kayong pakialam sa opinion ko. Diktador kayo eh. Hindi nyo naman binigyan ng pagkakataon. Naglitanya lang na naglitanya. Hindi, alam nyo, huwag kayong magagalit ha. Maganda ka pa, ipasara nyo na. Ito ha, pasara nyo na SMNI, Isilya Electrical nyo si Ka Eric, papasukin nyo na yung ICC. Total yan naman ang mga gusto nyo eh. Nang magising na ng tuluyan ng mga Pilipino. Kulong nyo na rin si Tebes. Total, ginawa nyong terorista. Bigay nyo na lahat ng amnesty sa mga teroristang totoo. Nang magising na yung mga Pilipino. Inuunti nyo lang eh. Para wag magdugo. Pero yan din ang target ninyo. Oh. Tanga ka na lang kung hindi mo alam na, kung may nanonood dito, hindi nyo pa alam na ipasasara talaga SMNI, yan ang target. Pag alis ni Ka Eric, sino binanatan ng binanatan? Si Kibuloy. Ano bang issue rito? Yung sinabi na billions ang travel expenses nyo? O si Kibuloy? Kung mali, idemanda nyong libel. Huwag kayong tumago. Na-high blood ako na. Naka-Starbucks kasi ako eh. Kaya na-high blood ako eh.
Ayan, nandiyan na yung mga trolls, pumasok na. Sabi dito, hindi ba hawak ng convicted na wanted yung SMNI? Buksol, is that a question? Tanong po ba yan? O parang yan yung mga tanong nung hearing kanina? Ito, tatandaan po natin. Kahit wanted, pagpalagay natin, kahit wanted ang may-ari ng SMNI, kahit yung source ni Ka Eric ay wanted. Let's assume yung source ni Ka Eric ay ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Hindi pwedeng pilitin ng Kongreso ilabas ni Ka Eric yung source niya kahit na yun pa ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Naiintindihan nyo? Kaya huwag kayong diktador. Hindi na. Sabi dito, sure, ano sabi? Good day po, Coach Oli, watching from Japan. Naku, kahit si Sas din magpunta dyan, di rin makakapagsalita. Well, baka ganun na nga rin. Magpapatawag ng hearing, tapos sila naman ang may gusto. Tapos sasabihin lang nila, sumagot ka lang ng yes or no. Yung ganung klaseng investigasyon, walang magagawang batas. O abangan ninyo kung may magagawa silang batas diyan. Yun lang naman. Wala silang karapatan. Humusga. Ang karapatan lang nila ay ipatawag para makagawa ng batas in aid of legislation. Yun lang po yan. Tandaan po natin may 3 branches. Okay? Paalala lang. Executive. Yan sila presidente, secretary. Yan yung tagapagpatupad. Legislative, tagagawa ng batas. Judiciary, ayan yung naghuhusga. Kaya itong legislative, tagagawa ng batas, ang Kongreso tagagawa ng batas. Paano kayo gagawa ng batas? Pati kayo linalabag nyo batas. Hindi, katulad nito sinasabi. Pero yung smuggling, hoarding, hindi maimbestigahan, sabi ni Joey Ferrer. Hindi lang yan, Joey Ferrer. Dapat man lang nahiya kayo sa mga Pilipino. May problema tayo sa Marawi eh. Tapos nag-iimbestiga kayo dyan. Ng ano, agenda nyo. Bakit? Nasaktan kayo. Hindi sana inuna nyo yung Marawi. Hindi, Coach Oli, naka-schedule na yan bago pa nangyari sa Marawi. Miski na. Respeto naman. Pang-unawa naman. Empathy naman. Ilagay nyo naman yung sarili nyo doon sa mga namatayan sa Marawi. All your effort, dalhin nyo sa Marawi. Dapat kayo nagsasama hindi na kailangan na hindi namin trabaho. Yan nga, hindi nyo trabaho, ginagawa nyo eh. Dapat nagkukusa na kayo. Lahat kayo nagpupunta ron. In your personal effort, nagpupunta kayo dyan. Maawa kayo dun sa mga tao ron. Iyan ang pinag-aasikaso ninyo. Ano? SMNI. May bombahan sa Marawi. May nangangailangan ng tulong. Asan ang efforts nyo nandiyan dyan? Nagpunta na ba kayo sa Marawi? Sige nga. Nagpunta na kayo? Ano, may COVID kayo lahat? Tapos pupunta kayo sa palengke. Magkakalkal kayo ng bigas doon. Yan yung pinaliwanag ko, Rose. Ayaw nga katanggapin na ang Sotolo kasi di daw member ng KBP si Kair. Hindi kailangan na. Nasa batas ba kailangan ka member ng KBP?
Ilan po nasa mainstream media hindi member ng KBP? Sino ba yung KBP? I mean, I respect them. But it's not a prerequisite na kailangan bago ka maging journalist, bago ka maging vlogger. Excuse me.